Itinanggi ng Malacanang na may impluwensya sila sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng palasyo, independent agency ang NBI. At para sa detalye, live mula sa Malacanang may Express Report si Maricel Halili. Maricel, bakit naging ganyan ang tugon ng Malacanang at ano pa daw ba ang inaasahan nila sa pag-usad nitong impeachment trial? Ruth, umaasa nga ang Malacanang na ibabatay sa ebidensyang ilalatag yung magiging desisyon dito sa nangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi nga ng Malacanang, dapat ang gagawing desisyon ay para sa taong bayan at para hindi isalba ang isang politiko. Hirit ni Palace Press Officer Claire Castro kung babaliwalain ang mga ebidensya sa paggawa ng desisyon, ito ay betrayal o pagtataksil na rin sa taong bayan. Kasabay nito, itinanggi ng Malacanang na nakialam si Pangulong Marcos sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Ang pagtatanong daw ng defense lawyers ukol sa posibleng kinalaman ng Pangulo sa issue ay ang pinakamababang uri ng argumento. Reaksyon nito ng Malacanang matapos ilatag ng counsel to the respondent sa day 3 ng impeachment trial ang tanong ukol sa nakasasakop na ahensya sa NBI. Ipinunto kasi ng depensa sa cross-examination na ang NBI ay sakop ng Department of Justice na nasa ilalim naman ng kapangyarihan ng Office of the President. Pero giit ni Jose Castro, independent agency ang NBI. Narito ang kanyang paliwanag. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. Ruth, inalmahan din ng Malacanang ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na walang ebidensya ang grave threat na ikinaso laban kay VP Sara. Hypothetical at conditional naman daw kasi ang nangyaring pahayag ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hirit ni Jose Castro, mismong si VP Sara naman ang nagsabing no joke. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ruth, hindi rin daw excuse ang sinasabing Oplan Romanov. Sabi ng Malacanang, kahit pa nagsalita siya bilang nanay at hindi bilang vice-presidente, hindi pa rin katanggap-tanggap ang pagbabanta sa buhay ng iba. At kung totoo raw na may banta rin sa buhay ng pamilya ng bise, bakit daw hindi siya nagbigay ng detalye at ebidensya para naimbestigahan? Pakinggan natin ang sinabi ng Malacanang. Sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence, yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan.
So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa Ruth, bago pa nga natapos ang press briefing ni Yusek Claire Castro, humirit pa ito at sinabi na ang bagong Pilipino raw gumagalang sa buhay ng ibang tao at hindi pinagbabantaang kitilin ito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.